Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Madam Chantal, binayaran si Chang Susan kapalit ng pananahimik nito. Ano kaya ang natuklasan ni Chang Susan? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Naglakad-lakad si Zoe sa Apex dahil sa naboboring na ito. Nagimbal siya sa nakita niya. Nakita niya si Doc Cifra na may kasama at kalandi ang babae. At ang masakit pa nga doon ay pinagkakalat ni Doc Cifra na pinilit siya nito para magpakasal at akuin ang pinagbubuntis nito. Kaya sa nalaman ni Zoe na hindi pa rin pala nagbabago itong si Doc Cifra, ay nasaktan siya at nakapag-isip-isip. Kaya naman habang naglalakad si Zoe, malalim ang iniisip niya. Iniisip niya kung tama ba ang magiging desisyon niya na sumama sa isang kriminal at iwan ang doktor na babaero na aakusa na sa magiging baby nila ni Dax. Kaya naman ang mahimasmasan si Zoe, naisip niya na mas okay na piliin niya na ngayon ang sarili niya at sumama sa taong talagang nagmamahal sa kanya, hindi sa taong hindi pasawa sa pagkabinata at napipilitan lang. Kaya naman naisipan at napagdesisyonan ni Zoe na pumayag na lang sa offer ni Dax na sumama na siya dito at magpakalayo-layo na lang silang dalawa. Dahil mahal naman nila ang isa't isa. Iniwan ni Zoe ang engagement ring nila ni Gabby sa lapag ng locker room. Sakto naman at si Annalyn ang nagpunta doon dahil may kukunin siya. Nakita ni Annalyn ang engagement ring nitong sila Zoe. Kaya nagtaka siya kung bakit iniwan ito ni Zoe. Kaya sa sobrang taranta ni Annalyn, lumabas siya para hanapin si Zoe. Pinuntahan niya si RJ para ibalita na nawawala si Zoe at mukhang sumama ito kay Dax. Nagtataka si RJ kay Annalyn dahil mukhang may hindi daw sinasabi si Annalyn. Inutusan ni Annalyn si RJ na tawagan si Zoe at siya naman ang hahanap at hahabol dito sa labas. Dahil hindi kaya ni Annalyn mag-isa, tinawagan niya si Lyndon para magpasama na habulin si Zoe kung saan siya magpunta. Pumayag naman si Doc Lyndon at pumunta dito kay Annalyn. Sa kabilang banda, papunta na si Zoe sa bus station kung saan siya inaantay ni Dax. Tinawagan niya si Dax para sabihin na papunta na siya at antayin siya nito. Hindi makapaniwala si Dax na pupuntahan at sasamahan siya ni Zoe. At pinili niyang makasama si Dax kesa sa pamilya niya. Excited na si Dax na makasama si Zoe dahil mabubuo na nila ang pamilya nila. Masayang masaya din si Zoe na pinili niya kung ano ang nasa puso niya. Habang bumabiyahe si Zoe, hindi niya alam na sinusundan pala siya nila Annalyn. Sa kabilang banda naman, sinumbong naman ni Lynette kay RJ na hindi pa rin nagbabago si Doc Cifra at nambababae pa din ito. Kaya galit na galit si RJ dahil si Doc Cifra daw pala ang dahilan kung bakit naglayas si Zoe at sumama sa ibang lalaki. Hindi nila alam na nakikinig pala ang alalay ni Madam Chantal na si Daphne. Samantala, agad-agad naman pinuntahan ni Daphne si Madam Chantal para sabihin na nawawala pala si Zoe dahil narinig ni Daphne sila RJ at Lynette na nag-uusap sa lobby. Kaya naman itong ang si Madam Chantal ay galit na galit kay Zoe dahil hindi na niya alam ang gagawin niya sa sobrang tigas ng ulo ng apo niya. Kaya humingi na siya ng tulong kay Nerissa. Tinawagan niya ito para tawagan si Carlos at si Carlos na ang bahala kay Zoe. Sa mental hospital naman, tinawag ng staff si Carlos para ibigay ang regalo sa kanya
Natakot si Carlos na baka bomba ang laman nito. Pero sabi ng staff na hindi bomba yan dahil sinilip ko na yan. May nagpadala sa kanya ng cellphone. Pagkuha niya agad, nagring ang cellphone. May tumawag kay Carlos. Binalaan si Carlos. Sinabihan siya nito na sumama si Zoe sa kriminal. Kaya naman gulat na gulat si Carlos dahil tinatanong siya nito kung ano ang gagawin ni Carlos at kung ano ang mga plano niya. Nanghingi si Carlos ng tulong ulit sa staff na gumawa siya ng paraan para makalabas siya dahil may importante siyang dapat asikasuhin. Pumayag naman ang staff na tulungan ulit si Carlos na makalabas ng mental. Basta saglit lang ito ulit at babalik agad dahil baka pati siya ay madamay sa pagpapalabas niya at mawalan siya ng trabaho. Samantala, galit na galit si Madam Chantal nang kitain niya sa parking lot si Doc Cifra. Sinisi niya si Doc Cifra sa mga pinaggagawa nito at kung bakit lumaya si Zoe. Dahil kasalanan daw lahat ni Doc Cifra dahil hindi pa din ito nagbabago kahit binayaran siya ni Madam Chantal na gawin ang nararapat at magbago na. Nasampal ni Madam Chantal si Doc Cifra sa labis na inis nito dahil pabalang pa din itong sumagot sa kanya. At isa pa ay sinabi ni Doc Cifra na bakit pananagutan ko naman si Zoe kahit hindi ako yung nakabuntis sa kanya. Kaya naman nagbanta si Madam Chantal na kung may mangyari kay Zoe ay si Doc Cifra ang una daw niyang sisisihin dahil siya ang may kasalanan kung bakit naglaya si Zoe. Dahil babaero siya kahit nabayaran na siya at ikakasal na sila ni Zoe. Kaya binalaan niya si Doc Cifra na magtago na ito dahil oras na may mangyaring masama kay Zoe ay walang ibang dapat sisihin kundi si Doc Cifra. Hindi naman namalaya ni Madam Chantal na narinig pala ni Tiang Susan lahat ng pinag-usapan nila ni Doc Cifra. Pati na din nga ang pinakatago-tago nilang sikreto na hindi si Doc Cifra ang tatay ng dinadala ni Zoe at binayaran lang siya ni Madam Chantal para magpanggap na ama ng dinadala ni Zoe. Nataranta si Madam Chantal na makita nito si Tiang Susan. Samantalang si Tiang Susan ay nataranta din at nagulat nang makita siya ni Madam Chantal. Sinisi naman ni RJ ang sarili niya dahil kasalanan niya daw kung bakit nangyari yun kay Zoe. Sinabi naman ni Lynette na walang kasalanan si RJ at desisyon lahat yon ni Zoe dahil nagmahal siya ng maling lalaki. Sa kabilang banda, hinabol ni Madam Chantal si Tiang Susan dahil alam ni Madam Chantal na narinig nito ang pag-uusap nila ni Doc Cifra. Kaya naman ang maabutan ni Madam Chantal si Tiang Susan. Tinanong agad niya ito kung magkano ang gustong ibayad sa kanya, kapalit ng pananahimik niya. Nagpresyo si Tiang Susan ng 1,000,000, kapalit ng pananahimik niya. Nagdeal naman agad si Madam Chantal sa gusto ni Tiang Susan, para lang manahimik siya. Natawa naman si Tiang Susan dahil nakikipagkamay pa ito sa kanya at sinabing deal. Tatanggapin kaya ni Tiang Susan ang offer ni Madam Chantal? Magkikita kaya si Zoe at Dax? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!